Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Isang mapagpalayang araw po sa atin lahat mga kaibigan. Ngayon po ay kay 14 ng December 2025. At bagamat ngayon po ay linggo, ay magpapatuloy po tayo ng paghatid sa inyo ng mga balita at ang ating pong pagpapatibay ng ating paninindigan bilang mga Pilipino. Muli, sapagkat marami po nagko-comment at marami pa nagtatanong, ano raw ba ang ibig sabihin ng mga binibigkas kong salita? For the end time, ibig sabihin maraming beses ko na po pinapaliwanag ito. Yan pong Bismillah, ibig lamang po sabihin niya sa ngalan ng buong Diyos na pinakamakapangyarihan, pinakamahabagin sa lahat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pagbibigay pasinaya sa Diyos. Rabbil Alamin. Yung po ibig sabihin ng Allahu Akbar, ibig lamang po sabihin niya ay God is great. Sa Tagalog, dakila ang po may kapal. Bakit ko po yan ay binibigyan ng diin? Sapagkat pareho rin po ng mga nagsasali, nagiging resource person sa Blue Ribbon Committee ni Senator Lacson at ang Quadcom dyan po sa Kamara. Sila po'y pinapanumpa ng mga sasabihin nila ay pawang katotohanan. Yan din po, hindi man ninyo iningi ang aking panunumpa bilang kawal ng demokrasya. Mahalaga po ang ating mga announcement ngayon at ang ating pong ibabahagi sa inyong panukala kay Ginoong Marcos. Kaya kung mangyari lamang po ay pakis-share po ninyo itong episode ito. At salamat doon po sa mga patuloy na mga nagsusubscribe sapagkat sa akin pong tingin, meron po nag-ooperate na mga counter-trolls laban po sa kawal ng demokrasya. Ibig sabihin, electronically, mukhang meron po nagmamanage itong ating pong account sapagkat hindi po umuusad, hindi po napapansin, 19,209 ang ating subscribers na isang araw. Sa araw nito, 19,206 nababawasan pa. Ibig sabihin, kahit na tumataas ang ating pong tagapakinig, nagbabawas pa ng mga dati ng subscriber. Hindi po tayo naniniwala dyan. Ngayon, sapagkat ang tingin ko po ay merong nagmamanipulang mga inchik, mga puwersa ng mga inchik, mga kaibigan, dito po sa ating electronic devices, ay meron po tayong gagawin. Ang isa sa mga paraan ko po ay susulat ako ng panibagong libro. Tulad po na aking sinabi, ito po ang pangalan ng libro na aking po unang sinulat. Ito po ay nalathali noong 2018, 2 taon matapos ng maging manumpang presidente ang berdugong si Rodrigo Roa Duterte. Ito po yung aklat na yan. Ito po ang author, ako po yan. Ito po yung A Country Run Like Hell, yan po ang pamagat. A Country Run Like Hell. Ang bansang pinapatakbong parang impyerno. Tayo po ang author. At sapagkat pinamanipulate po ng isang electronic expert laban po sa ating paninindigan laban sa China, ang ating pong YouTube. Abay, sa kasalukuyan, sumusulat po ako ng libro. Ang title po ng libro ay Ang Kawal ng Demokrasya. At katulong ko po riyan upang mapamadali namin ang editing at printing. Ayun pong award-winning author ng pangalan ay Tomas Agulto at yung pong dating commissioner ng Komisyon ng Wikang Pilipino, author ng Filipino Classic na Vince Remos, ng pangalan po ay Joe Lad Santos.
Sa libro na yan ay ating pong sinasama itong latest development tungkol po sa manipulasyon ng budget ng pera ng bayan ng mga pasimuno ay mga congressman at senador. Mga senador sa pangunguna ni Chis Escudero, Jingo Estrada, Joel Villanueva, but Judas is Lord. Bong Revilla, Grace Poe, Nancy Binay, Senator Mark Villar. Kung paano po tinampalasan ay dokumentado po natin sa pangalawa natin libro, Kawal ng Demokrasya. Yan pong ginawa nila. Inside story po yan. Ngayon, ito po ang ating pong pamagat ngayon. Si Bato de la Rosa, 2 linggo nang hindi pumapasok sa Senado, hindi nagpaparamdam. Siya po ay kandidato para matanggal at maaari magpatanggal sa kanya. Walang iba kundi yung pong lumilitaw na parang bayani po ng bansa ngayon ng pangalan ay Antonio Sani Trillanes IV. Alam po ninyo, si Bato de la Rosa nung in-announce ni Secretary Boying Rimulya sa kanyang radio program sa DZRH na meron ng warrant si Bato de la Rosa, tinanong po siya, bakit mo nasabi yan? Sapagkat meron akong source sa ICC at sinabi sa akin yan. Eh bakit wala pa yung warrant ina-announce na? Sapagkat ako ay journalist din, may radio program ako. Ang tawag dyan ay scoop. Yung pong scoop, ang ibig sabihin niyan ay paunahan ng balita. At tulad po nito, atin po ngayong sinasabi na bagamat 2 linggo lang hindi nagpaparamdam si Bato de la Rosa, ayan at positibo na nandun siya sa Kibuloy Compound sa Davao. Nagpapakalat naman ang kanyang troll. Alam po ninyo lahat ng tao ngayon ng mga politiko, may mga kanya-kanyang troll. Halimbawa yan si Kiko Barsaga na si Raulo, dynasty ng Bacoor, ng Dasmariñas, Cavite. May pinapatulan po sa social media sapagkat marami po siyang troll. Ibig sabihin, meron nagpipinan sa kanya, maaaring nanay niya na alkalde ng Dasmariñas City or ang kanyang mga kamag-anak na mga political high rollers sa Cavite. Ganyan din ito si Rowena Palinquera Guanzon. Gusto lang pala mag-senador nito kung sino-sino inaaway. Ultimo si Ronald Llamas, sumikat tuloy masyado itong kaibigan ko ito. Inaaway niya at namimersonal. Para pag sinabi niya pa, minsan ay itong si Ronald Llamas ay pangit. Nangiti po ako sapagkat hindi ko kaya ipagtanggol. Sabi ko, hindi, gwapo yan. Hindi, wala po akong dahilan para ipagtanggol siya. Ganun pa man, kaya kong pulaan yung nagsabi niyan sapagkat yung nagsabi niyan, matapobre ang pangalan Rowena Guanzon na tagapagtanggol at taga-atake ni Rodrigo Roa Duterte. Ngayon mga kaibigan, ito po papag-usapan natin. At sana may share ninyo itong episode na ito sapagkat sa episode na ito, nagbumungkahi po tayo kay PBBM. Yung P, President, ibig po sabihin niya. PBBM na sana ay makita niya yung lohika at wisdom na sumali tayo muli ang bansa natin sa International Criminal Court. Matatandaan na sumali po tayo noong araw, 11 years ago, bago po tayo kumalas. Diyan po sa ICC, pumirma po tayo. Hindi ko na masiguro kung sinong presidente noong araw. Sa aking tingin ay si Pinoy Aquino o sa huling panahon Gloria Macapagal Arroyo. Isisek ko po yan. Ganun ba man,
Nung tayo po sumali dyan, pumirma po ang Pangulo natin sa Rome Statute. Yung Rome Statute parang treaty po yan. Kasunduan ng iba't ibang mga bansa na sa ilalim sila sa pangkalahatang korte na siyang madidinig at maghuhusga sa mga krimen laban sa sangkatauhan. Pumirma po tayo dyan at kung sino man pong Pangulo natin, maaari si Ninoy Aquino at maaari pong si Gloria, ang importante po rito ay sinang-ayunan ng Senado sapagkat lahat ng tratado, lahat ng kasunduan, pangdaigdigan, dapat ito ay sinasang-ayunan ng Senado. Ngunit, nung nademanda po si Rodrigo Roa Duterte bilang Pangulo sa International Criminal Court, unilaterally, ang ibig sabihin po ng unilaterally, sa kanyang sarili lamang kagustuhan at desisyon. Walang concurrence ang Senado, wala siyang ibang kinonsulta o katuwang sa pagdesisyon, unilateral. Abay, nagpasya siya na mag-pull out. Nag-pull out po, ibig sabihin kumakalas sa International Criminal Court sapagkat siya ang nasasakdal. Siya ang ipinagsumbong sa Criminal Court, International Criminal Court. Ang tawag po ng mga journalists dyan ay self-serving. Ang ibig po sabihin niyan sa wikang Pilipino ay ang pinagsisilbihan lamang yan ay ang kanyang sarili, hindi ang batas o ang bansa. Ganun pa man, ang paninindigan at nais na ipaabot nating mensahe kay PBBM ay, it is high time that the Philippines rejoined the ICC. Abay, sumali po muli tayo sapagkat maganda po ang intention niyan. Hindi naman po kayo magpapapatay ng maraming Pilipino. Kaya sumali na po tayo dyan. Para sa ganun, pag kami papalit sa inyo na ala Sara Duterte, ala Rowena Guanzon, abay nakakasiguro po tayo na mayroong mas mataas at kapanipaniwalang korte na maaari pa magtanggol sa mga Pilipino laban sa impunity o walang patumanggang pagpatay. Babalikan po natin itong si Bato de la Rosa. Si Bato de la Rosa ay walang pasubali na kapartner sa krimen ni Rodrigo Roa Duterte. At kung si Bato de la Rosa ang implementor ng pagpapatay ng mga Pilipino na inosente para nila Kian de los Santos, Kim Ramos, Carl Hernandez, Raymond de Guzman, at kung sino-sino pa mga inosenteng listahan, mga kaibigan, abay malaking pagtampalasan po sa mga namatayan ang hindi po natin ipaglaban o pabayaan na lamang natin manaig ang mga Duterte at may mga senador na nagsasabing kinakailangan kahit na pansamantalang release, interim release ay ibigay sa berdugo ng bayan na naging sanhi ng pagkakamatay ng mga Pilipino. Ito po ay hindi katanggap-tanggap. Meron pang mga senador o sino man na nagtatanggol pa rin kay Duterte. Ang ibig sabihin ay tinatampalasan niya yung mga naulila, mga biyudo, yung pong mga naulilang ina na mga kaawa-awang na biktima ng peke na drug war. Wala pong drug war laban sa mga droga o nagtutulak ng droga noong panahon ni Duterte sapagkat ang pinakamalaking drug lord sa Pilipinas sa panahon ni Duterte ay pamilya Duterte mismo. Po ay ating pong paninindigan. Libre-libre po, matakaw po magdemanda yung mga yan. Sige, magdemanda kayo. Sinasabi ko, pinakamalaking drug lord sa Pilipinas ay ang pamilya Duterte. Panisiga-siga kayo, baste, pulong,
Sara, kiti. Sige, magdemanda kayo. Sinasabi ko, sapagkat yan ang totoo. Kaya lamang nagpapapatay ng gusto si Duterte sa dalawang kadahilanan. Una, siya ay tanghalin na siga-siga sa bansa, dapat katakutan. Pangalawa, upang mabawasan ang kanyang mga kakompetensya sa pagtutulak ng droga. Ang droga ay kasama sa pamamaraan ng China upang tayo sakupin, upang tayo ay magkagulo. Kasama na rin ang korupsyon, ang kanilang pagsuporta sa mga korap ng mga senador, para nila Cayetano, Villanueva, Estrada, Ejercito, lahat ng bumoto dyan po sa archival ng impeachment, lahat po yan ay bumoto dahil po sa pera ng China. Kasama ang pinakamalaking sandata ng China sa pagsakop sa Pilipinas ay ang pera at kahinaan ng patriotismo o nasyonalismo o pagmamahal sa bansang Pilipinas ang ating po mga opisyal. Yan ang lamang ng China, mga kaibigan. Samantalang ang pag-asa na lang daw ng Pilipinas ay mga Amerikano. Hindi po ako naniniwala riyan. Hindi ako naniniwala na Amerika at China ay mag-aaway dahil sa Pilipinas. Mag-aaway po yung dalawang yan dahil po sa kanilang interes at magkakasundo ng palihim dahil sa kanilang interes. Kaya in the meantime, tayo po mga Pilipino ang siya munang intindi ng ating pong sariling gobyerno. Ang una po natin hindi ay magkakaroon ba ng katarungan, yung mga ninakawan ng katarungan, pinagkaitan ng katarungan ng rehimen ni Duterte. Tayo po ang makakasagot niyan, tayo po magsasama-sama, gagamitin po natin ang sandata natin na hindi nila kayang supilin, ang sandata ng katotohanan, sandata ng media, at sandata ng nasyonalismo na itinataguyod ng kawal ng demokrasya. Kaya po, muli, ina-anonsyo ko ang paghahanda na po namin ng pangalawang libro na kung saan lalabas ang tunay na dahilan kung bakit mayroong pagbabaha sa Bulacan. Akibat po yan ng plano ni Duterte at ng China na magkaroon ng National Manila International Airport sa Bulacan. At dahil po sa proyekto na yan, natatakpan yung mga natural sewage, natatakpan ang mga water reservoir. At dahil po dyan, ito ay papaliwanag po natin sa ating librong bago, Kawal ng Demokrasya. Pero para po mailabas yan, bumili po kayo, kukunti na lamang po natitira, mga 50,000 copies na lamang. Pag naubos yung 50,000 copies, may down payment na po tayo sa bago nating aklat. Kaya bilhin na kayo. Ako po ang Kawal ng Demokrasya ng sasabing iniibig ko ang Pilipinas. China, layas!